Ito pa po isa, para maunawaan nyo maigi ang flood control. Lakihan na po natin yan ha. Lakihan ko lang po para maunawaan nyo maigi. Ayan, lakihan natin. Oh. At dahil nga nag-season finale na tayo sa ating paboritong Senate flicks at mukhang nag-curtain call na rin ang 18 Cargadores ni Mike Defensor na obviously nung last full show nila ay tinarget si Martin Romualdez na para bang lahat na lang na may picture na kasama siya ay may natanggap na maleta. Ay tama nga lang rin siguro na ibalik na natin ang usapan tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At syempre ang pinakapaborito niyong topic, ang flood control. Marami siguro sa inyo ang nag-aakala na ang usapin tungkol sa flood control ay nagsimula lamang sa ilalim ng Marcos administration. Oy, best friend ni Sir Mike to eh. Best friend. Aray ko. Diretso. Iniisip niyo mo pa sa hanggang ngayon na ang flood control scandal ay brainchild ng administrasyon na to kasama si Martin Romualdez. Yan kasi ang sinasabi sa inyo ng napakaraming press con ng iba't ibang mga politikong gustong sumikat. But if you really look at history and know the story of the past, ang mga kwento at mga katotohanang ipinagkait sa Pilipino dahil sa takot ng mga tao na baka bigla na lang matokhang ang sino mang magsasalita tungkol sa administrasyong Duterte, marirealize nyo na hindi pala bago ang flood control scandal. Oh, di ba? Wala po nag-expose doon, kaya saludo tayo kay Andaya, sumalangit nawa. Nilakasan niya talaga yung loob niya dahil Bicol siya. Nasa Bicol siya. Pero naimbestigahan niya, putik, walang ilog, may flood control. Saan po patadaanin yun? Sa Kuyukot? Aray ko. Walang ilog. May flood control. Dito nyo rin may intindihan at mauunawaan kung sino talaga ang mga posibleng mastermind sa likod nito at ang mga galawan ng sindikato na ninakawan ang bansang ito ng kinabukasan. Balikan natin ang 2018 kung saan sumikat at putok na putok ang kasiguran allocations. Sa presentation ni late Camarines Sur Representative Rolando Andaya Jr. sa House Committee on Rules ay ibinulgar niya na sa kasiguran Sorsogon, hometown ng Hamor family, ay merong more than 325 million pesos worth of flood control and drainage projects na naka-insert sa budget for 2019. He contrasted this with areas such as Matnog, which had suffered severe flooding during Typhoon Usman, but allegedly did not receive comparable funding. Hindi kagaya ng kasiguran na isang masasabi nating low risk pagdating sa baha. Ang mga proyekto ng DPWH sa kasiguran included the Himaoyon Flood Control at 75 million, the Lungib Seawall and Embankment at 80 million, Sumalot Seawall and Embankment at 100 million, Grabe. Pagol River Control at 45 million, Grabe. Suji River Control at 25 million, and Poblacion Drainage System at 60 million. Grabe, no? Bumaba yung pera, putik. Bumaba yung pera. Yan ba yung administrasyon Duterte? Aray ko. Hindi, no? Aray ko. Oh. Yan ba? Oh. Yan ba? Yan ba yung administrasyon Duterte? Diretso. It is important to note that in the hearing, Congressman Andaya pointed out to then DBM Secretary Benjamin Jokno Ito po yung DBM Secretary Nino ni Digong. Siya po ang DBM. Pakinggan nyo to. and his affinity to the then mayor of Kasiguran, Sorsogon, na si Edwin Hamor. Edwin is married to Esther Hamor, the incumbent vice governor of Sorsogon at the time. Esther is the mother of Jojo Sikat, the husband of Secretary Jokno's daughter, na si Charlotte. Hindi naman ito idininay o itinanggi ni DBM Secretary Jokno. Sa parehong pagkakataon ay nabanggit din ni Congressman Andaya ang pangalan ng dalawang contractors na involved sa mga proyektong ito, ang Aremar Construction Corporation at ang City Leoncio Construction and Trading. Ang Kita nyo? Manggagaling po talaga sa kontraktor.
Kapag ang kontraktor po ay namomorsyento, panalo. Kaya sa kontraktor po talaga nagsisimula. Katulad na sa Diskaya. Diba? Katulad po ng Diskaya. Ang Diskaya po ang busog sa mga congressman at sa mga senador. Kaya lahat po ng proyekto ibinigay sa Diskaya. Ang dami pong kontraktor sa Pilipinas pero binigay po doon sa magbibigay ng porsyento. Siyempre para kumita ka. Kita mo? Ngayon dito, ang involved dito ay yung Arimar Construction. Involved po ang Arimar Construction at yung isa pa. Siguro tong Arimar kasi nga po affiliated to sa mga jokno ng tiga DBM, automatiko, pabor na pabor sa kanila. Pabor na pabor sa kanila. Aray ko. Tapos sasabihin ni Bongo, ito nga, manugang lang, ikaw putik, anak ka, CLTG, tang ina ka. Nasasabihin mo, hindi ka kumita. Sira ulo ka ba? Ito, manugang lang to. Ikaw, anak ka. CLTG, anak mo, anak ka, tatay mo at kapatid mo, ang kontraktor, sabihin mo, hindi ka kumita. Aray ko. Ha? Sabihin mo, wala kayong ginawa. Wala kayong ginawa sa flood control. Panahon ni Duterte to. Aray ko. At hindi lang panahon ni Duterte, si Mark Villar pa, ang DPWH secretary nito. Aray ko. Diretso natin. Arimar Construction ay pagmamay-ari di umano ni Maria Minez Amor, anak ni Edwin at ni Esther. At ang ka-joint venture nito na City Leoncio Construction and Trading ay allegedly nakatsamba ng billions worth of infrastructure projects sa Sorsogon. Sa ginanap na Billion, no? Pero mo, billion project. Diretso. Tende. Sangkot ang DBM secretary ni Digong. Nagbibigay ng pera. Aray ko. ay tinignan rin ang aligasyon na ang City Leoncio Construction served only as a conduit or partner in projects that eventually benefited Arimar. Kita nyo? Yan ang uso nun. Joint venture. Kita nyo? Kita nyo? City Leoncio nag-joint venture sa Arimar para para pumasa yung standard. Para pumasa kasi, alam mo, bago ang contractor, wala ka pang experience, hindi sapat yung pera mo, pero magbibigay ka ng suhol. I-joint venture ka. I-joint venture ka ng kilala. Katulad ng CLTG at Diskaya, joint venture ka. Bago lang yung CLTG, i-joint venture ka ng Diskaya para makapunta yung Diskaya dyan, i-ghost project ng Diskaya yung CLTG, magbibigay ng pera ang Diskaya. Basic. Diba? Basic po ang nakawan sa panahon ni Digong. Biro nyo po yun. Grabe po yan, joint venture. Kaya nga po, ang mga contractor, meron po yung rate. May rate po, AAA, quadruple A. Pero nung panahon ni Digong, wala pong rate. Basta kahit bago ka, katulad ng CLTG, nila Bongo, walang problema. Mag-joint venture ka lang sa Diskaya, ayos na. Bakit? CLTG, diyan ka sa Davao. Joint venture mo yung Diskaya. Magpipinance kunwari ang Diskaya dahil joint venture kayo. Yung labor si LTG. Sila yung kikilos. Pero ghost project nila yon. Ghost project nila yung milyong pera na yon. Boundary na tong Diskaya, bibigay na kagad kila Digong sa mga congressman, Aray ko. sa mga senador. Kita nyo ang kawalangyaan,
The House inquiry scrutinized banking transactions, records from the AMLC involving Arimar Construction. Congressman Andaya then presented deposit slips that showed millions of pesos being transferred into Arimar accounts, including one transfer exceeding 11.4 million pesos. Grabe, And oh. a series of more transactions totaling to about 70 million pesos. At least 4 joint ventures have been agreed to by Arimar and City Leoncio. Kita mo, for joint ventures, diyan po kasi nagkakaroon ng malaking nakawan sa joint venture. Kahit bago ka, i-joint venture ka ng luma na diskaya, pasok ka. Pasok ka. Pero ang gagawin nyo, ghost project. Pasok ka, wala na yung standards. May standard po ang mga kontraktor. Kung AA, AAA construction firm ka, quadruple A, ganun po yan. Pero nung panahon ni Digong, hindi po inintindi. Basta, dito tayo. Albawa, si LTG sa Davao naka-assign. Doon tayo. Pasok mo diskaya doon. Pag nandun yung diskaya, joint venture nila. Joint venture nila, edi mananalo, panalo, joint venture. Ang gagawin ng diskaya, sa kanila papasok yung pera, magtatrabaho yung si LTG, pero wala naman po tatrabahuin, i-ghost. I-ghost po nila. Nakita nyo yung tulay na gawa ng si LTG, wala. Gagastusan na lang nila ng wala pang 10% sa total budget. Wala pang 10%. Yung 90% sa kanila na. Ganun po. Ganun nangyari. Ganyan din nangyari sa mga bilyar. Nag-joint venture din po. Diyan sa Las Piñas. Ganyan ang ginawa nila sa panahon ni Digong. Ganyan din nangyari sa Bulacan kay Joel Villanueva. Pati kontraktor ngayon, pinakulong ng Sandigan Bayan. Talagang ghost, zero. Walang ginawa. Damuhan. In Sorsogon, Andaya said that it is no surprise anymore. The 325 million pesos worth of new projects in Kasiguran, Sorsogon turned out to be flood control or flood mitigating projects. Pet projects, allegedly of then Secretary of the Department of Budget and Management, Benjamin Jokno. Biro mo, Jokno, DBM Secretary ni Digong, kurakot. Kita nyo? Tama din si Your Filipina page. Ganyan dati sila. Nag-evolve Nag-evolve po. Nabuking po yung NGO, dati po NGO. Halimbawa, merong NGO na kababaihan. Halimbawa, NGO pangalan kababaihan, pero hindi nag-e-exist. Etong kababaihan po, may project sa Laguna. Popondohan po nila Jinggo yun. Popondohan nila Bong Revilla. Maraming NGO. Pero wala po. Tapos, ghost NGO yon. Wala. Ngayon naman, flood control naman, hindi na NGO ang ghost. Dati NGO lang non-government organization. Aray ko. Ang gagawin ng mga senador noon, ng mga congressman, may NGO ako, tinutulungan. Ito ang NGO ko, 6 ang NGO ko. Kababaihan party list, etc. Popondohan nila yun ng milyon-milyon. Tapos bibigyan lang nila Sinapolis ng 10%, 5%, kanila na lahat. Aray ko. Ngayon naman, iba na. Umupgrade na sila. Akala mo concern sa tao. Iniintindi ang buhay ng tao, flood control. Ayan ang naisip nila sa panahon ni Digong. Flood control. Ang naisip nila, eto na ngayon. Kahit walang ilog, may flood control. Kahit walang... Aray ko. Tapos sasabihin nila sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, kitang-kita mo naman, involved to DBM Secretary ni Digong, Jokno. Aray ko.
In 2018, despite all allegations that were exposed by Representative Nonoy Andaya, in one of his press cons, then Cabinet Secretary Carlo Nograles said that President Rodrigo Roa Duterte still trusts DBM Secretary Benjamin Jokno. Oh, kita mo? Diniretso pa rin ni Digong yan kahit kurakot si Jokno. Diretso! Diretso lustay ng pera. Aray ko. Ah, The president believes in Jokno. He has full faith and confidence in him. He leaves it up to Jokno to do what is necessary and right in the matter of spending in his office. Kung titignan at susuriin natin mabuti, ang flood control scheme ay nangyayari lamang sa pagitan ng sabuatan ng dalawang ahensya ng gobyerno. Ang lahat ng proyekto na in-insert ng DBM sa 2019 DPWH budget ay hindi na dumaan sa budget deliberation bago pa ito ma-insert o mapagdebatihan sa Kongreso. Dumiretso kasi ito sa National Expenditures Program o ang tinatawag natin na NEP na tinatawag rin nating the President's Budget. Ang pagkakataong ito sa ating nakaraan ay hindi rin lingid sa mga statements ng resource persons na ating naimbitihan sa Blue Ribbon Committee hearings kung saan sinabi nila na bago pa man daw maaprubahan ng lower house, ng upper house at ng BICAM ang budget para sa susunod na taon ay alam na nila ang DPWH projects na pwede nilang makuha. Tamo? Hindi natin sinasabi na sobrang linis, 100% malinis ang kapulungan ng Kongreso. Pero kung titignan nating mabuti, malalaman natin na hindi sa Marcos administration nagsimula ang ganitong klaseng sindikato. kita nyo? Ang labo po. Ang labo na kay BBM yan. Alam nyo, tatapatin ko kayo Ito po Ito pong naiipit na mga naka-align kay BBM. Yung mga pinagtatanggal po, may mga ano po talaga to May mga, ayan po Ito yung mga panahon ni Digong na mga professional pa rin Kaya pinagtatanggal ng Pangulo Alam nyo, kaya po pinagtatanggal ng Pangulo na alam nila yung pattern Alam po nila yung pattern kung paano magdanakaw Na in the later run, in the later part, na-discover ng Pangulo. Kaya pinagsisibak po yung iba Kaya pinagsisibak po. Pero ang pagbintangan niyo po ang Pangulo, ang direktang kumubra, wala nga sila mapatunayan Aray ko. Diba? Oh. Ngayon, binibintang nila sa Pangulo dahil mauubo sila. Ngayon lang talaga ito nabunyag at nailantad at pinag-usapan ng publiko. Ang problema nga lang, ang ingay at ang sisi ay hindi tumutugma sa kung ano ang inilalahad ng ebidensyang meron tayo. Ito'y nakaangkla lamang sa politika at sa kung anong magandang optics para sa mga iilang politiko. Sundan po natin ang ebidensya, hindi ang ingay. Matuto po tayong magtanong ng tama. Matuto po tayong umunawa at kumilatis kung sino ba talaga ang nasa likod ng mga panggagagong ito. Hanapin natin ang mga tahimik, ang mga pangalang tila pinoprotektahan upang tuluyan ng mabaon ang katotohanan. Huwag po tayong magpalinlang sa mali-maletang kasinungalingan. Chapul, di ba? Ayan po yung mga mali-maletang kasinungalingan na pinapalabas nila ang Pangulo ay walang kwenta, ang Pangulo ang magdanakaw, hindi po, si Digong po ang magdanakaw. Aray ko. Di ba? Kasi kung ang Pangulo po nagsimula ang flood control, sisihin natin. Talaga sisisihin ko yan. Pero hindi naman po tayo tanga na hindi natin alam na noong pa bang po to flood control na to. Aray ko. Hindi po tayo tanga. Hindi po tayo tanga na pininiwalain natin ang mga tao na sa panahon ni BBM ang flood control. Susmiyo. Kitang-kita niyo po kung saan nagsimula talaga. Sila ang inventor ng flood control. Dati po walang flood control. Sa panahon ni Pinoy, wala. Sa panahon ni Pinoy, ang ginawa nila Pinoy, ang mapagmamalaki nila ay yung BGC.
Nilagyan nila ni Babe Singson yung BGC sa ilalim which is naging maganda. Tapos siguro nakaisip yung iba na magkaroon na ng flood control, tinuloy po nila itong mga pending projects ni Pinoy, pero sa ibang version, naka one version. Tinuloy ng mga hayop at yan na nga po nagsimula. Sabi ko sa inyo yung joint venture na yan, kaduda-duda po yan, joint venture na yan. Dahil yung joint venture na po yan mga kababayan, diyan po nagsisimula yung korupsyon. Kasi po hindi naman po pwede, lahat po ay bago na kontraktor. Parang Parmali lang. Doon pa lang magdududa ka na eh. Ang Parmali walang pondo pero pinayagan ni Digong, which is sinasabi ng iba invalid ang Parmali. Hindi pwede pong mag-cater ang Parmali para sa Pilipino dahil wala po silang kapasidad. Pero dahil po walang ya si Digong, kupal siya, tarantado siya, tinawagan niya si Duque. Ang Parmali na ang mag-handle ng ating COVID supplies. Walang nagawa si Duque, pinasa sa Parmali na ang tanging kapital po ay 500,000. Pero yung kinita po, bilyon-bilyon. Aray ko. Pero ang kinita po ng Parmali ay bilyon-bilyon. At lagi ko nga po sinasabi sa inyo, sila Michael Yang po ay nakabili pa ng ilang property sa Dubai. Sa pinakasikat na yung parang Palm Island sa Dubai. Nakabilang pa po ng iba't ibang property. Pagkatapos po nilang tangayin ang pera ng Parmali. Ganon din po nangyari dito sa flood control. Eto pong may mga bataan sila na mga kontraktor na dinideploy nila sa mga bagong kontraktor like CLTG, name it, hanggang sa napunta na kay Saldico na Sunwest. Yan po. Hanggang napunta na noon kay Saldico yan. Name it, kay Saldico. Yan. Diyan na nag-usbungan si Saldico. Di ba? Napaka-basic, tas ibibintang nyo kay BBM. Male-maleta. Aray ko. Sabi ni Green Day, Palm Jumeirah. Ayan, Palm Jumeirah. Di ba? Nakabili pa ng mga properties doon si Michael Yang. Yan po ang totoong istorya ng flood control. Male-maletang nakawan sa flood control. Dahil nga po, eto pong diskaya na to. Yan pong diskaya. Isa po yan sa nagbibigay talaga ng maleta. Sumunod dyan si Saldico. Ay, ang mga bataan po ni Saldico, mga bataan niya yung iba dyan. Opo. Pero noon pa nila ginagawa yan. Ngayon, para mawala po sa ingay si Saldico, pinasa nila kay BBM. Yung senaryong ginawa nila kay Saldico, pinapasa nila kay BBM. Yung mga larawan nila dati, nakita-kita nyo naman yung video nila luma. Pinapasa nila dito, ngayon lang daw nangyari pero matagal na. Aray ko. Diba? Biro mo, yan ang unang tinukoy Sunwest ng Pangulo. Dahil napag-imbestigahan yan. Grabe. Grabe po kumita yung Sunwest. At nung sumabog na, kita nyo, iba't ibang lugar sa buong bansa may Sunwest. Iba't ibang lugar sa iba't bansa may, may diskaya. Antindi. Aray ko. Saan nang galing yan? Sa panahon ni Digong. Yan ang mga top contractor sa panahon ni Digong. Tapos ibibintang nyo sa Pangulo na siya ang nag-expose. Siya ang nag-expose, siya rin ang nagnakaw. Anong logic? Aray ko.
Diba? Ano pong logic doon, mga kababayan? Oh. Kaya lagi tayo maging mapagmatsyag, mga kababayan, mapagmasid. Huwag kayong papadala sa mga tangan DDS dahil DDS lang ang mamamatay na tanga sa Pilipinas. Aray ko. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, udas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila sama-sama. Sigaw ng puso'y Duterte, abay nakakaputang ina. 10 utos kaibigan, huwag patayin ang kapwa mo. Tinago nila si Bato, pinatakas din ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Madudumi ang taktika para lang kay Sara. Taong bayan hindi inisip, taong bayan hindi nadinig. 10 utos kaibigan, huwag magnakaw sa tao. Sinungaling